masamang panahon naghatid ng malaking biyaya sa mga simangisda. Thank you Lord. Ito, panoorin nyo mga kasimangisda. Tuloy-tuloy ang daloy ng ating grasya sa ating conveyor. Ayan, kahit masamang panahon, nakarya kami. Ito na po mga kasimangisda. Panoorin hanggang dulo. Maraming salamat. Good morning! Kasi makisa, nakikita mo maraming isda. Ayan, yan yung mga mukha na yan, oh. Ayan. Ayan guys, namuti na nga sa ating loob ng lambat. Nakikita lang sila sa pataw. Ayan, thank you Lord. May blessing na sa ating ngayong umaga. Bisperas ng aking birthday. Ayan. Ay, naku, advance! Bukas pa yun! Meron tayong Dispiras. Dispiras na ng birthday ko ngayon. Golden boy na mga kasimangis na. Chef, yung paglilitso na, pahati mo na doon. Kami na naman tulingan. Ayan, mga daming tulingan na naman mga kasimangis na. Marami na namang ulam. Guys, maagang pwesto 1 sa ngayon, medyo maulan-ulan pa, makulimlim. May lumabas na isda dito sa aming gilid, baka sakaling marehan. Pwesto na yung mga tao natin sa main skid. Ayan, medyo umuulan-ulan pa. Nandito ako sa hydraulic control ngayon. Mga kasimangis na. Ayan, man behind. Yung isa yung maestro, yung isa yung winchman, yung isa yung guest namin. Ayan, good morning. Ayan, mga kasamangis na. Medyo lumubog lang. Pwesto na kami. Yan, may alon-alon dyan mga kasimangis na. Ayan, sa may ibon na yan. Kanina namuti na to eh. So, sana lumabas ulit na maganda. Tingnan natin. Standby lang muna. Habang pumupurma-porma mga kasimangis, nakantabay itong ating speedboat. Yan, umiikot kami ngayon. So lumubog pa yung isla, kaya yan, pabuntot-buntot lang muna ang speedboat mga kasimangis na. Makita nyo kapaligiran dito, oh. May ambon-ambon, maulan-ulan. So talagang pagka ganitong mga panahon, talagang kailangan na tsaga-tsaga lang talaga. At pag lumutang ang isla, talagang kailangan makarya tayo. Napakalaki ng ating ginagastos dito para tayo ay makapangisda dito mga kasimangis na. Good morning sa inyo, sana makarya kami. Tabayanan lang natin ang galaw ng isla. Yan po ay talagang tsinatsaga natin para ito ay maaryahan mga kasimangis. Depende sa labas ng isla, kaya standby mula. Pangit ang weather, oh. Sana lumutang na maganda para magpahuli. Stay tuned mga kasimangis na. Good morning sa ating 185,000 followers at almost 12,000 na rin po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa pagantabay at pagsubaybay sa aking mga videos. Maraming salamat po talaga. God bless us all and keep safe everyone. Malakas na naman yung alon, no? Kaya dala ng hangin mga kasimangis na. Ayan. Ganyan ang pagsisigap ng ating mga kasimangis na. Good or bad weather, pagka may isda, kung kakayanin ng ating barko, ng ating lambat, kung walang agos, tayo ay umaarya. Basta nakikita yung isda mga kasimangis na. Ayan. Medyo mahangin-hangin pa ngayong umaga, kaya naka-standby tayo para sa paglabas ng isda, saka sa bibirahin mga kasimangis. Good morning. Ayan mga kasimangis na, nalaglag na, umarya na, maambon-ambon pa. Ayan.
dito. Ayan, lapad. Lapad ng alon-alon. Maestro at saka ating winchman, nandito sila. Sila nagmo-monitor ng cable at saka ng lambat. Yan. Dalawang grupo. Dapat lang. Marami siguradong pagkain to, maraming dilis. Tuloy-tuloy ang puti niya, oh. Ito, nandun na. Namuti na ng gusto. Namumuti na yan. Steady lang kayo dyan, steady lang. May sisisid. Hindi pa. Malakas na ang ulan. Kalahati ng mga kasimangis na kalahati na yung lapat natin na nailaladlat, may kalahati pa tayo ilaladlat mga kasimangis na. Ayan. So, maganda naman pinapakita ng isa kasi nasa loob. Sana ipagkaloob sa atin ito. Maraming salamat to dahil may chance kami makahuli ngayon para sa birthday ba, para sa birthday boy. Steady lang. Ayan, namumuti sila sa loob. Tuloy-tuloy lang. Huwag kayong lulubog, huwag kayong lulubog. Parang tatlong grupo na yung nasa loob, oh. Yan, namumuti dyan lang sa loob, malapit sa katawan. Itong isa dito sa malapit dito sa atin. 30 pa. Napaka-adventure talaga mga kasimangis na talagang meron kami talagang yung panahon ng kalaban talaga eh. So, buti na lang lumabas yung isla mga kasimangis na ngayong umaga. Napakarami namin ditong fishing boat ngayon. Nasa palibot lang, nasa 21 na fishing boats na nandito. So, talagang paswerdihan kung sino makakarya. So sa ngayon, sa nakikita nyo, namumuti naman. Ayan, naghahagis na senior die, ang ating senior die boy. Ayan, Inday, ay, yan, naghahagis na. Kita nyo yung kulay green na yan, hinahagis na yan, kulay orange yan, pero ayan, kita nyo,
Yan yung ang dami nagtatanong, oh. Senior dye po orange, tapos pagbagsak sa dagat, naguging kulay green. Yan po para hindi, ang purpose po niya, para hindi lumapit ang isda dito. Ayan, para matakot sila dito, hindi sila sumisit pumunta dito sa wala nang lambat dito sa area natin, sa tapat natin eh. Ayun, malalaglag na. Lalaglag na ang end ng lambat. Ayan. Pag nalaglag niya, dito wala na dito sa area na to na lambat. Kaya kailangan bakudan natin to ng senior dye. Ayan, hinahagis na ng senior dye ng ating senior dye boy na Sinday. Ayan mga kasi mga isda. Nandun lang ang isda sa gitna. Thank you Lord. May chance tayo dito. Ayan. Sana magpahuli. Nag-steady naman sila dun sa medyo gitna. Malapit sa ating patawan. So, magpapanagpo na. Tuloy-tuloy lang ang hagis ng senior dye para nakabakod siya dito. Kasi pag nakita ng isda yan sa ilalim, hindi sila basta lalapit dito. Yan, kita nyo. Ayan. So, ayan. Steady lang sana sila sa loob. Atras daw. Yan. Binaba na rin na isang baboy-baboy para magbulabog doon sa side na yon. Yan. Hindi ganong mahaba ang tustusan natin mga kasimang isda dahil ang isda naman ay nasakop naman. So kung medyo nagpahabol siya, that's the time medyo mahaba yung tustusan. Yung tustusan po mga kasimang isda, yan, tustusan po. Ang tinatawag nila tustusan, yung part na yan ng cable, yung pinakadulo ng may pataw na yon, yun ang pinakatustusan na. So dapat dyan maprotektahan yung area na yan nang hindi sumugod ang isda dyan. Kasi wala nang lambat doon, puro kable na lang mga kasimang isda. So tustusan ang tawag doon, yon. Yung prowa po, pag sinabing prowa, yun ay unahan ng barko. Pag sinabi naman pong pupa, yun naman po ay hulihan ng barko o sa puwitan ng barko, yun po. So, ayan. Binibira na yan kable. Ayan, hinihila na yan dyan. Hinihila na yan para birahin na yung kable. Maiksi lang ang tustusan, so maganda-ganda ang pagkaganon. Hindi gaano delikado na makalapit ang isda dyan para makalabas. So, ayan. Yan. Ino-operate na ng ating winchman ngayon yung kanyang kable. Ayan. Pinaikot niya na yan. So, ayan. Sunod lang sila sa instruction ng master natin. Kung anong instruction ng master natin, yun ang i-operate nila. Nagbibira na ng kable. Ayan. Ayan. Ayun. So magandang umaga. Kahit ganitong kasamaang panahon, lumabas yung isda. Medyo mahangin-hangin, may ambon-ambon. Ayan pa, madilim pa dyan sa side na yan. So, ganito po, mabilis magbago ang panahon dito. 10 minutes to 30 minutes, talagang malaking pagbabago ng panahon. So, ngayon ay umaga, bumitaw kami mga 7:45 ng umaga. So, dyan sa Pilipinas, 5:45. So, may nakikita pa akong isda sa loob. Nasa loob lang siguro lahat, sana. Yan. Bibira na sila ng kable. Ayan. Winchman po ang nag-ano dito, nag-ooperate. Ito po, si Manong Obi. Ayan. Ayan.
pagka ganitong bago lang po nagbibira ng kable, talagang dapat yung bulabog talagang nagmamaneuver dito sa malapit sa atin para yung ingay nila hindi sila lapitan ng isda. Kasi malayo ang isda, nandun sa halos gitna sila eh. So kailangan hindi sila makalapit dito bago magsara yung lambat natin. Kailangan na sarado na to bago pa sila makaikot. Kasi ang attitude po ng isda, mga kasimang isda, namamaybay yan doon sa dilaw na pataw na yon. Babaybayin nila kasi hahanap sila ng butas para makatakas. Ganun po ang attitude ng isda. So minsan sumisisid sila, lumalalim habang mababaw pa ang kayod ng lambat. Kailangan dapat talaga mabira kaagad ng itong kable na ito. Kailangan mabira kaagad ng kable na ito para lumalim kaagad ang lambat. Yan mga kasimang isda. Kasalukuyan nagbibira sila ng kable para lumalim yung ating ang ating lambat. So kailangan habang nag-enjoy pa yung isda doon sa loob, hindi sila makalapit dito. Ganyan mga kasimang isda. Ganyan ang idea kung paano manghihuli ng isda dito sa Pacific Ocean, mga kasimang isda. Nandito pa rin kami sa Pacific Ocean, mga kasimang isda. Wala kami sa Pilipinas, So ayan, yung kabilang dulo, yung tustusan nandito na. Ayan yung pataw na yan, no? Nandiyan na. So ito na lang ating kable. So sana magandang kayod ng lambat para masakop sila lahat. Kasi pagka may pangilalim ang isda, mga kasimang isda, pag may pangilalim niyan, maganda-ganda kasi may volume. At saka mas maganda kung may pangilalim, mabira talaga kaagad at mas malalim ang ating lambat nang hindi sila makasisit, mga kasimang isda. So sa nakikita ko doon sa dulo doon, may pumipitik-pitik pa. So ibig sabihin, nandyan pa yung mga isda. Pero hindi natin sigurado kung lahat ng inaryahan natin ay nandyan sa loob. Kasi iba't ibang grupo, may 3 grupo yan eh. Pero nagsama-sama naman sila kanina. Sana nandyan lang lahat, mga kasimang isda. Antabayan natin, mga kasimang isda, kung ganong karami yung mahuhuli natin. Thank you Lord for the blessings. Good morning everyone. Ayan. Kanya-kanyang diskarte, mga kasimang isda. Kita nyo, inihila doon yung kabilang dulo para lumuang, para hindi sumabit dito sa kable natin. Kasi pag sinabitan ng kable ang ating yan, lumalapit-lapit na, lapit-pisik na. May pumipitik-pitik na dito sa malapit, mga kasimang isda. So para lumapit-lapit sila dito, so yun ang danger na makatakas sila. So sana naman huwag, dyan lang sila mag-steady sa gitna. Stay tuned, mga kasimang isda. Abangan natin tumamaya kung nahuli natin itong ating malaking grupo na inaryahan. So sana, thank you Lord, nagka-chance kami sa dami ng aming kasamahan dito na mamalakaya. Maraming kalaban, maraming kasamahan. So sana lahat ay mabigyan ng biyaya. Medyo kami yata yung naunang umarya ngayong umaga. Medyo nasa distansya na yung iba. Kanya-kanya ng hanap ng maaryahan. Yan ang bumibira ng ating kable, ang ating main winch. Yan o. Yan. Yan ang dalawang kable, magkabilang dulo. Para lumalim ang ating lambat. Ayan.
hydraulic talaga tayo. Napaka high-tech po talaga ng pangingisda dito. Hydraulic po mga ginagamit dito. Napakaluwang talaga dito kay Shirley. Kahit saan ako pumunta, madami mapapwestuhan para makapag-video tayo. Sana nandyan lang lahat yung malaking grupo yung mga kasimangis na. Tatlong grupo yung nagsama-sama. May pumipisik-pisik pa naman sa loob. Malaki ang chance natin makahuli tayo. May pumipisik-pisik doon sa tapat na mga ibon na yun. Yan. Ayun. Nakataas pa yung paa na nagbubulabog, oh. Grabe. So ang haba pa ng harapan ni ano, ni Shirley, oh. Ayan. Punta tayo dito sa unahan. Haba pa ng nilakad ko dito, oh. Lumalapit yung isda. Sinurday. Ayan. Lumalapit yung isda. Ayan, alon-alon. Ayan, nakita nyo si Falcon. Nasa taas. Hindi pa makalipad at masama pa ang panahon. Mahangin, madilim. May ulan-ulan. Ayan. Thank you Lord. Alon-alon na sa gitna. Sana nahagip lahat. Yun, oh. Daming ibon. Malalaking ibon. So maraming umaron-alon sa loob mga kasimangis. Siguro nahagip ito. Ayan. Papaligiran namin ngayon. Daming alon-alon na, oh. May pisik-pisik. Ayan, oh, makapal na alon-alon mga kasimangis na. Ayan, sa loob lang siya. Ganyan ang attitude ng isda mga kasimangis. Pagka wala silang kinakain masyado, nag-steady sila ng ganyan, pero mababaw sila. Nakikita nyo alon-alon sila mga kasimangista. So pagka naman madaming kinakain yan, talagang dumog sila, namumuti talaga sila. Kaya madali nyo makikita sa loob ng lambat. Pagka may pumitik, ayan nun, may pumitik na isang piraso, parang gulyasan mga kasimangista. Sa tingin ko kanina, halo to ng yellowfin at saka gulyasan. May tula rin siguro mga kasimangista. Maganda yung puti-puti niya kanina, eh. So sana nandyan lang lahat sila, nagsama-sama, para maganda-ganda ang huli natin. Ang luwang-luwang talaga dito. Maganda pinapakita pagka ganito, hindi na sila masyadong lumulusog. Diyan i-steady lang sila dyan sa loob. Yang alon-alon na yan sa harap natin. May pumipitik-pitik pa isa-isa. So ang magandang indikasyon mga kasimangis, pagka nakulong yung isda, pagka may pumitik yan, kahit isa o dalawang piraso, sigurado yan meron dyan sa loob. Kasi ang grupo ng isda, pagka yan ay
nakalabas, ubos talaga lahat. May natira mga ilang piraso o konti lang. Pero pagka ganyan nakikita nyo naman na nag-aalon-alon, nandyan ang karamihan niyan. Nandyan ang karamihan isda niya sa loob. Kaya thankful kagad tayo dahil may possible na huli na tayo ngayong umaga. Stay tuned mga kasimangista. Thank you ulit sa ating mga followers, 185,000 mahigit na po. At sa ating YouTube channel, almost 12,000. So, thank you sa inyo sa pagsubaybay nyo sa akin. Hindi ko kayo ma-shoutout lahat isa-isa dahil sa dami po nagpapa-shoutout. Nagsa-shoutout po ako mga kasimangista during my live. Sa FB live po ako nagsa-shoutout mga kasimangista. Hindi po ako makapag-shoutout ng isa-isa first ng isang request. So nilalahat ko na lang po kung sakasakaling makapag-live tayo pagka tayo tumabi. Stay tuned lang po para mabanggit ko yung mga pangalan ninyo live mga kasimangista. So pasensya na po talaga sa dami po nagpapa-shoutout, nagpapabati sa atin. Thank you po sa ating mga well-wishers, sa mga prayers nyo sa amin, sa safety namin. Ganon din po kami, nagdadasal din po kami para sa ating lahat. Maraming salamat po mga kasimangista. Patuloy kayong sumuporta at sumubaybay sa aking mga videos para makita nyo kaganapan namin dito, anong buhay ng mga kasimangista, paano nahuhuli yung mga kinakain yung dinidilata mga kasimangista. So talagang barko ang naghahanap at nag-umaarya, may helicopter pa tayo mga kasimangista para maghanap. So sa ganito nga panahon, hindi nga lang makalipad dahil kita nyo naman sa ating kapaligiran, hindi ganong kagandahan, tsaka malakas pa ang hangin, hindi kagandahan ng panahon. So pahipahinga lang din po muna pagka ganyan na hindi kagandahan ng panahon, pero may isda naman po nakikita, so kaya pwede po tayong umarya mga kasimangista. Ang laki-laki, ang ganda-ganda ni Shirley, para lang din si Marimar na medyo malaki-laki lang ito ng konti. Ayan, pero mas mahaba ito. Thank you Lord for the blessings. Keep safe everyone. Mamaya ulit dun tayo sa power block mamaya, tapos sa pagsasalok. Sana gumanda na ang panahon para mas makapamalakaya tayo ng mas maayos. God bless us all. Thank you po. Hindi ko tayo nakakapaghilamos. Ating chief engineer, nakabantay siya dito sa bridge man. Yung nakakulay blue, yun ang chief engineer natin. Yan. Bagong ligo na yung ating maestro natin. Medyo makaipot na yung kable, ibig sabihin malapit na mag-zipper yung ating lambat sa ilalim. Malapit na magsarado yan mga kasimangista. Once na nakuha na yung snap ring, naiangat na yung snap ring, ibig sabihin mga kasimangista, ang lambat natin ay zipper na, sarado na sa ilalim. Wala na silang pwedeng takasan o labasan. Ganun po mga kasimangista. Ayan, mag-zipper na po yan. Yan. Pag nakita na yung snap ring dyan mamaya, zipper na ang ating lambat. So sarado na sila. Mga naka ano na yung mga fisherman natin, yan ang mga local natin. Yung mga nagtatanong, yung mga local, yan may mga nakaupo na yan, nakaputi ng helmet. Sila yung mga local crew natin, galing from PNG. Ayan, mga kasimangista. So marami nagtatanong kung tayo ay may kasamang ibang lahi. So meron po. 7 ho yata sila dito. 7 yung ating kasabang fisherman mga kasimangista. Stay tuned lang. Ayan, makakawa yung ating speedboat driver. Man behind the O nga po. Ayan ang mga kapitan, Ayan sa ito ang spark namin. ito laging nasa radyo. Ayan, spark. Happy birthday, Kap! Naku, advance, bukas pa yun. Meron tayong Miss Kiras.
Dispiras na ng birthday ko ngayon. Golden boy na mga kasimangis na. Chef, yung paglilitsunan, pahati mo na doon. Guys, ito na sinasabi ko sa inyo kanina, si snap ring. So yan, magkakasama na sila lahat. Lahat ng snap ring magkakasama na. So zipper na ang ilalim niyan. Wala nang tatagusan ng ating mga isda. So naka-enclose na sa lahat, naka-zipper na, sarado na talaga yan sa ilalim. Ayan. Kita nyo yung snap ring. Oh. So pagka nandyan ang isda sa loob, sigurado yan, may huli tayo mga kasimang isda kasi sarado na. Oh, yan. Diyan nakakonect ang ating lambat dyan sa mga kadena na yan. Ito nagpapalalim ng ating lambat. Yan ang nagpapalalim ng ating lambat. Itong snap ring nito. Binibira ito ng main winch na yan, ng kable na yan, para lumalim sila. Ayan, inulit ko lang ulit sa mga nakaraan nating video, napakita ko na ito. So ngayon, inulit ko lang ulit mga kasimangis das. Ayan. Repairing na sila lahat dito. Ayan mga kasimangis, preparing na sila for power block. So, good morning. yan, good morning. Ayan. Morning. So yan, nandito na sila tayo sa Cubierta. Yun na. Nandun yung tao sa controls. Ayan. Ayan, ang ating assistant engineer. Korea, Amerikano. So yung mga local crew natin, oh. Many viewers and followers asking if you are all Filipino. And I told them, there are 7 or 8? 8 local crew. May 8 local crew kami. Ayan. Mga fisherman lahat yung local crew natin. So mga opisyalis natin puro mga Pilipino mga kasimangis na. Ang lawak ng kanyang, ayan. Diyan lahat mamaya ang lambat mga kasimangis. Diyan papatasin ang lambat. Doon naman sa kabila kadena at saka snap ring. Ayan. Ayan, mga local crew natin. Ayan. So, nasagot ko ng tanong nyo kung kami ay all Filipino. Hindi po, pero kaming 8 kasamang local crew, 8 local crews from Papua New Guinea. Ayan. Sabayan natin mamaya mga kasimangis na. Ayan. Ayan pa. Long hair na. Ayan guys, namuti na nga sa ating loob ng lambat. Dikit lang sila sa pataw. Ayan, thank you Lord. May blessing na sa ating ngayong umaga. Bisperas ng aking birthday. Ayan. Namuti na sa loob. Sisimula na sila mag power block mga kasimangis na. Yun ang pinakadulo ng triangle. Yun ang pinakatustusan natin kanina. So yun ang pinaka end part ng may kable kanina. So ayan, power block na. Andiyan na yung mga tao. Ayan. Yung deck post ko, yun yung ating maestro sa lambat. Sa akin charge, sa overall in charge dito sa lambat natin. Deck post po ang tawag sa kanya. Ayan, yung pumipito palagi. Pumipito po palagi siya, yun yung ating deck post. Ayan. Silang in charge naman sa ating hydraulic control, ating dalawang kapitan at ating master. Ayan. Natin,
snap rin na yan. Siya nagre-release ng snap rin, parang pa-power block. Dalawang skip natin, isa yung naghihila ng lambat para mas mabilis ma-power block, para hindi mahirapan yung ating power block. Ayan, para hindi mahirapan sila yung ating power block na mabirayan pataas yung ating mga dating lambat. Medyo malakas ang alon pa rin, malakas ang hangin, iyan ko lang pa. Kaya ito ang buhay ng kasimangis na dito. Kaya ito ang trabaho nila, kanya-kanya silang part na ginagampanan dito. Ayan, si Piolo, sila man nag-charge doon sa medyo malakas-lakas ng alunan po na kaya mamaya ulit mga kasimangis, tuloy natin yung ating video dito para makita nyo pa mga ganapan. Thank you, good morning guys. Tinutungog na ng ating driver yung ating mga o-ring para yung bag natin ano natin yung bag, ma-determine natin kung gaano ilalaman sa ating bag portion. Tulad yung mga sinabi ko sa mga nakaraang vlog natin mga kasimangis, pagka marami tinutuhog yan, ibig sabihin malaki yung bag portion. Yan kasi tinutuhog niya kung saan, dyan mo makikita yung bag portion ng lambat natin. So, kung marami sa tinutuhog, sabihin maraming ilalagay doon sa ating bag portion. So, malaman yung ating nahuli kung gano'n. So, sana mas maraming bag, mas maraming o-ring, para mas marami tayong salukin mamaya mga kasimangis na. On process pa sila ngayon sa power block ngayon. Ayan. Yan ang ating fishing master na nakakulay blue. Mukhang marami tinutuhog parang mas marami ito Napaka-risky din talaga mga kasimangis na ng trabaho ng ating diver. Ayan, kasi sabi nga, marami mga pating, may mga malasuki o mga pwedeng maging danger sa life niya. Pero so far naman, thank you Lord, kasi wala namang ganung incident na nangyayari dito. Dahil yung mga pating naman na nakikita dito, hindi naman katulad ng mga nasa nakikita kapanood natin, naman talagang yung mga killer. Medyo mga silk shark na nakikita dito, hindi siya yung basta lalaman ng tao, kakain ng tao, kakagat sa tao. Hindi sila kakagat unless sila ay masaktan or magipit sa kanilang lugar, yung mga pating dito. So we're thankful dahil safety naman ng ating mga kasamahan dito, lalo na ito ating divers, pagka siya ay tumatalo na dyan, lulusong pa sa dagat. So ayan, sumenyas na siya, nagbirahin na yung kable. So malaman natin kung gano'ng karami yung kanyang tinuho. So kung malaki nga ang bag portion natin, inuulit ko, mas marami ang mailalaman natin sa ating bag portion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yung tinuhog niya mga kasimangis na. So more or less nasa 60 tons siguro estimate na. Kasi ito naman nakita na ng ating fishing master sa zona. Bago siya patuhugin, nakita na yung ating fishing master kung gaano kadami yung laman ng ating lambat sa loob. So ngayon, ang nakikita ko nasa 10 rings yata ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 10 rings. Sa 10 rings na yan, hindi na bababa sa 60 tons sana. Hindi na bababa sa 60 tons pagka ganyan ang tinuhog ng ating diver. Ganyan po mga kasimangis na. Bago sa patalunin dyan, nakita na naman niya sa sonar. So ang sonar naman natin, plus minus ano lang yan, 10 to 15 tons, 10 to 15 tons, medyo may difference sila. Minsan, halimbawa, estimate 60, minsan nagiging 70 or 75. Minsan, ang estimate ay 60, nagiging 45. So hindi nalalayo yan sa 60 tons siguro mga kasimangis. Sana mas mataas pa para mas magandang huli natin. Ayan. Ayan. Binibira yan. So yun po may idea ngayong umaga na may share ko sa inyo. Inulit ko lang po ulit. Sa mga nakaraan natin mga videos, lagi ko po naman napabanggit yan. So pasapa ko lang po sa ating mga Facebook page at sa YouTube channel para po sa kalakan din ninyo sa interesado sa malaman yung kaganapan dito sa pangingisda. Kung saan hinuhuli yung ating mga kinakain mga dilatang tuna mga kasimangis na. Purely for canning po kami. Hindi po kami nagbebenta sa local market dyan sa mga palengke or sa groceries na ganitong hinuhuli. Ito po ay talagang para sa canning lamang. Mostly dinadala po sa Jensan or sa iba't ibang bansa po mga kasimangis na mayroong canning. So worldwide po dinidili namin mga kasimangis na. So nakikita nyo yan, tuloy-tuloy pa rin sila ng power block, mahaba pa yung lambat.
Ayan. Dito po sa area namin, may mga marami kami kasamahan dito. Kanina madaling araw nasa 21 boats, fishing boats ang nandito. Lahat po yun ay talagang nagsisikap na makaarya dito sa area. Kasi dito po kahapon nagkahulingan, medyo na-delay kami ng dating. May nag-aaryahan na po dito kahapon. So sa ngayon, nakaabot pa kami. Thank you Lord dahil meron para sa amin naghintay dito ngayong umaga. So ito naman po laging pasalamat natin ngayon dahil dito nga po sa pangingisda, hindi nyo siguradong laging may isda. At may isda po, minsan hindi po talagang papahuli, mahirap. So yan po ang laban dito. Talagang swertihan, sikap, dasal, ganun po, diskarte. Lalong-lalo na diskarte natin mga fishing master. Kung paano i-analyze ang galaw ng isda, kung saan area kami pupunta, o pag-a-analyze ng panahon, ng agos. Ayan mga kasimangis, kasama po yung sa pinag-aaralan ng ating fishing master. Meron po tayong weather condition, yung ano natin, nalalaman kung malakas ang agos doon, o mataas yung alon, o bakit ang panahon, may hangin. So lahat po ng yan ay nakikita ng ating fishing master at pinag-aaralan yan bago sila pumunta doon sa area. Kasi meron din doon sa mapa nakikita kung saan merong prospect. So yan po yung mga pinagbabasihan nila mga kasimangis. Maraming pinag-aaralan ng ating fishing master. Talagang sikap na sikap po talaga sila sa pag-aanalisa ng mga detalye mga kasimangis na hindi po basta-basta pupunta sa isang area nang wala kang impormasyon. Dito po sa pangingisa, impormasyon ang talagang mahalaga. Dahil commercial fishing po ito, pang malakihan, pang bultuhan, pang maramihan mga kasimangis na. Hindi lang po pong kilo-kilo, kundi pang tuloy-tulirada po kinuhuli dito mga kasimangis na. Wala po tayo sa Pilipinas, sinuulit ko mga kasimangis na. Wala tayo sa Pilipinas. Walang ganitong kalalaking barko na authorized mamalakaya dyan sa Pilipinas. Yun po sinasabi ko sa inyo mga kasimangis na. Ito po ay nasa high seas kami, malalim na malalim yung dagat dito. Hindi po kaya nakutin ng ating maliliit na bangka. At dito po ay kailangan na talagang license ka, may permit ka, at talagang napakalaki po ng binabayaran araw-araw sa pangingisda nyo. Bukod pa po sa inyong lisensya na biniyaran dito. Yung po mga kasimangis na talagang malaking puhunan po talaga dito. Ito po yung mga nasabi ko na rin sa mga previous natin mga vlogs. Pero sabi ko nga, ang dami po nating mga bagong newcomers, subscribers, mga kasimangis at followers na sana mas lumawak ang kanilang kalaman sa pangingisda na kung saan doon kinukuha ang ating mga kinakain, mga dilatang at tuna mga kasimangis na. Ito po ay purely organic. Magandang umaga po. Tabayan natin kung gano'ng karami ito. Estimate po 60 tons pataas sana. Ganun po sa nakikita ko. Thank you po. Madali pa rin ang kabalikan mga kasimangis na. Mag-aalas 10 na umaga pero ganito pa rin nakikita sa kapaligiran. Buti na lang talaga nagpakita isda kanina para pinarihan kami. This girls na aking birthday, may blessing mga kasimangis na. Thank you Lord. Ang ating chief engineer. May ikot-ikot yan, basta habang nakakarya dito, nag-check up siya ng mga equipment dito. Yan, 10 oring yung pinuhog. Huwag na lang natin tingnan ang mukha ng mga nagpa-power block dito. Kahit likod na lang ako makita nyo. Piolo! Piolo! Ayaw tumingin ni Piolo, din mo. Ayan, behind. Nandito ako sa behind nila. Ayan. Huwag na natin tingnan ang mukha. Baka may piyanda lang kayo. Ayan, ganito kasi mga kasimangis. May kailangan minsan mag-joke-joke tayo para hindi naman maboring. Sana gumanda ang weather ngayong hapon para maka-area pa kami. Good morning Falcon! Ayan, pahinga muna si Falcon ngayong araw. Dahil pangit yung panahon, hindi rin tayo makakalipad. Malakas ang hangin, madilim ang kapaligiran. So yan ang pinaka-rest period ni Falcon pagka medyo hindi kaganda ng panahon. So nakikita nyo yan, no? Mahirap lumipad. Mahirap maghanap ng isda pagka ganyan kadilim. So nandito tayo sa helipad. Doon sa side natin, sa pupa na yun, may dalawa doon, oh. May naka-area na rin, kasamahan natin yung isa. Yung isa, party line. Yan dyan sa parting maliwanag na yan. So yung pagbira po ng ating lambat, inaabot ng 2 hours or 2 hours and a half pagka medyo ganito panahon ng ating sasagupa, medyo tumatagal kasi malakas ang hangin. Medyo mahirap magsalansan to, ano ng ating lambat, maghila, mag-power block, kasi lumilipat-lipat yung lambat natin mga kasimangis. So it causes delay, nagkakaroon ng delay dahil sa lakas ng hangin, no? Minsan mag-ulan. So kung sa normal lang po, kaya ng 2 oras to,
yung buong lambat na yan pwedeng mapatas or maiakit natin in 2 hours time. Pero pagka ganito mga panahon, abutin 2 hours na or 3 hours. Depende nga ako sa galaw ng ano, o sa lakas ng hangin. So ganyan po mga kasimangis na. Ayan. So nakikita dyan, puro ulan na yung palibot namin. Puro ulan na yan, oh. So ganito po ang kalagayan sa fishing ground mga kasimangis. Hindi laging kalmada, hindi laging maaraw. So may panahon talagang ganito. Ngayon January, February talaga medyo hindi kaganda ng panahon eh. So medyo pati labas ng isda hindi kagandahan, masulpot-sulpot lamang din, lalo na kung wala silang kinakain. So talagang sikap talaga sa paghahanap, talagang diskarte, pagbabasa nga ng mga weather situation, weather map. So yan po ang laban dito. Ganito ang para dumiskarte mga kasimangis na. Malayo po tayo sa Pilipinas kaya yung ano dito, from 10 minutes to 30 minutes nagbabago talaga ang panahon. Ayan. So malapit na to, mga ilang minuto na lang, magkakalaskas na sila dito mamaya. Makikita na natin kung gano'ng karami yung ating nahuling isda. Tabayan na lang mga kasimangis na, tuloy-tuloy lang panonood. Thank you po sa inyong suporta. Kaya paulit-ulit na ako sa pagsasabi. So sabi ko nga, itong aking vlog guys, no script tayo mga kasimangis na. What you see is what you get. Kung anong inyong nakikita dito, yun lang po ang ating sinasabi. Wala lang kailangan gawang script dito dahil actual tayo sa pangingisda. Ayan lang mga kasimangis na, update tayo mamaya later pag magsasalok na tayo. Thank you guys sa suporta. Without you all, hindi tayo dadami ganitong kadaming followers at subscribers sa ating YouTube channel. So maraming salamat po sa inyong mga well-wishers, mga prayers nyo para sa aming mga kasimangis na. At doon po sa mga pamilya ng ating mga kasimangis na palagi niyo po kami pagdasal na safe ang lahat at para huli kami ng blessings para sa akin. So malakas na ang ulan dito sa Helip at kaya mabubang muna ako mga kasimangis. Pinakita ko lang sa inyo ang panahon dito. Talagang hindi kagandahan at talagang kailangan tayo ay mag-ingat-ingat. Maraming salamat po. Malakas na ang ulan mga kasimangis na. Yung diver natin nandun pa rin. Oh. Malakas na ang ulan. Ito ang buhay ng mga kasimangis sa ulan, araw, init, hangin yan. Ulan na. Usok-usok. Pumasok na tayo dito sa may bubong at talaga napakalakas ng ulan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin. Ganito talaga mga kasimangis ang pagsisikap ng ating mga kasimangis. Malakas ang ulan. Medyo ano na lang sila sa loob mga kasimangis na. Medyo maangat-angat kasi makikot na yung lambat natin mga kasimangis sa kaya ganyan. Nandiyan pa rin yung diver natin, binubusuan sa ilalim kung gano'ng karami yan. Kumikitlat-kitlat na dito. Yan, kumulog na. May kulog, may kitlat na dito. May tuna. Kulog
iwas-iwas lang tayo sa ulan. Nabasa na ako kanina, nagpalit ako ng damit. So medyo mabigat-bigat ng konti. Sana mga 60 tons pataas to. Malaman na lang dumamaya-maya kasi yan, istrobo na sa kanina pa sila nag-istrobo. Pagka ganyan mga kasimangis, sama nag-istrobo sila na matagal. Medyo may naman yan sa ilalim. Yung mag-portion natin medyo pisado. Ayan. Pag sinabi kong pisado, unat na unat o na ano siya, banat na banat yung ating lambat sa ilalim. So ibig sabihin malaman yun. Makikita nyo po yan dyan sa lambat na yan sa taas na medyo straight siya, nababanat siya. So ibig sabihin mabigat yung ilalim, may laman-laman siya. Sana po. Ganito po usually nangyayari pagka hinabot tayo ng masamang panahon. Talagang mahirap mag-istrobo, mahirap magkalaskas, malakas ang hangin, napapatpad sila. So talagang pagka maraming isda, talagang matindi ang diskarte dito ng ating maestro. Kailangan makuha ang isda ng magandang quality at walang masisirang isda mga kasimangis na. Nakita nyo yung lubid na yun, yung lubid na puti na yung straight na straight, medyo banat na banat siya. So meaning medyo mabigat-bigat yung ating loob ng ating back-portion, may laman-laman siya. So sana, yun nga po, pinapadala natin na maganda-ganda to dahil kahit masungit ang panahon na nakakarya pa rin tayo. Thank you Lord for all the blessings sa pag-iingat nyo sa amin dito Lord sa lugar na ito. Malayo kami sa Pilipinas, so malayo kami sa pamilya, kaya napapasalamat kami palagi sa ito. Salamat din po sa ating mga followers at subscribers. Sa mga prayers nyo, sa mga well-wishers nyo sa amin, habang kami narito sa bansang ito, habang kami namamalakay, naghahanap buhay. Ayan, kumukulong-kulong, bumagit-agit dito mga kasimangis na. Malapit-lapit na ito sa lukin, maya-maya ng konti pa. Tabayan natin kung karang-karami. Salok time na tayo mga kasimangis sa best part of the show. Salok time, ayan, malakas ang ulan, nagsasalok ang mga kasimangis na natin. Thank you Lord for the blessings. Kahit masama ang panahon, pinagkalooban mo pa rin kami. Ayan, halo na skipjack, yellowfin saka tuna. Hindi ako makapunta doon, malakas ang ulan, nabasa na ako kanina. Mamaya pupunta tayo dun sa web deck para makita nyo sa conveyor.
tisado pa yung tinutungtungan ng ating maestro.
nakikita mo maraming isda. Ayan, yan yung mga mukha na yan, oh. Ayan. Ang saya-saya dito pagka marami tayo nahuhuling isda. Ayan. Ayan. Sinusundot na ni Intay. Kung madami pang kulang. Marami na naman tulingan. Ayan, mga daming tulingan na naman, mga kasimahang isda. Marami na namang ulam. Naka 54 tons na tayo mga kasimahang isda. Ngayon, patuloy-tuloy pa rin sa pagsasalok.